So yan, magandang araw ulit sa lahat mga katek, no? Welcome back sa ating channel. So may video tayo ngayon or gagawin ngayon. Bale ito isang Samsung 32 inches LED TV, no? Bale ito nagawa na natin to dati, nagawa natin to dati, gumamit tayo ng 4 wires. Kasi yung nagkaroon ng problema is yung primary. Kasi sobrang kalawang kasi ng unit na to. Kinalawang yung kanyang mga parts dito. Ito very common to sa mga Samsung na board, no? Yung kanyang power supply, kinakalawang. So, factory problem po to. So, hindi lahat ng Samsung, no? Sa mga ganitong version ng Samsung, kadalasan nangyayari to, kinakalawang yung kanyang board, no? So, hindi natin nagawa yung primary side niya, kaya ginawa natin is gumamit tayo ng 4 wires. So, nag-okay na siya, nag-okay na. So, malipas na mga, isang buwan ata. Isang buwan, bumalik yung may-ari nito. So, ito na yung kanyang naging problema. So, ayan. So, ito yung kanyang cord. Saksak natin. Ayan, nakasaksak na siya. Ayan o. Meron siyang standby. Ayan. So, nakasteady lang po yung kanyang standby red. Pero hindi po siya magpapower on. Yan o. Kahit pindot natin dito sa may button niya. Ayun, ayaw. So, steady na po yung kanyang standby red. Dapat sana kung mag-usul ito, mag-on off tong kanyang indicator. Tapos, mawawala kapag nakapag-display na yung unit natin. So, ngayon, naka-steady lang siya. Kahit anong pindot mo dito, wala talagang nangyayari. So, ito yung reklamo ng may-ari, no? So, ngayon, gawin natin ito. Mas siyempre, mag-voltage checking tayo para malaman natin kung good ba yung supply. Pero bago yan, bago tayo mag-voltage checking, tingnan muna natin kung good ba yung kanyang power supply. Kasi itong klase ng version ng Samsung, meron siyang self, oscillation, no? Kahit wala yung primary, mapapaandar mo pa rin, kahit wala yung main board, mapapaandar mo pa rin yung kanyang buong power, mapapaandar niya yung kanyang buong power supply at saka mapapaila yung kanyang backlight. So yun. So nakasaksak po siya. Ayan, nakasaksak po siya. Tatanggalin natin yung kanyang connection galing sa may power supply papuntang mainboard. Kung makapag oscillate ba yung kusa, makapag-oscillate pa ng kusa yung ating power supply para malaman natin kung saan tayo magpo-focus, no? Kung saan talaga yung problema. So, bunutin muna natin yung kanyang naka-on to. So, tinanggal natin yung saksakan. Tingnan natin kung ilaw ba yung backlight. Ayun o, pansin nyo. Ayun o, bumukas yung backlight. Nung matanggal natin yung kanyang supply, galing sa may power supply natin, yung kanyang socket na dadaanan ng mga supply, ayun, bumukas yung backlight. So, ibig sabihin yan, okay yung kanyang power supply board. Okay yung ginawa nating forwards dito. So, okay yung side ng power supply. So, pag sinaksak natin ulit to, ayan. Ayun. Ayun o. Namamatay naman yung backlight. Tapos, babalik siya ng standby. So, ito ngayon, tatanggalin natin to. So, bumukas ulit yung backlight. Magpo-voltage checking tayo. Ayan. Tingnan natin kung ano yung mga supply na mawawala, no? So, bali ito yung 12 volts natin. Ayan. Yung apat na linya na to, kasi meron siyang level na kalagay, ano? Ito sa may bandang taas, yan yung level niya. Tapos dun sa may bandang ilalim, ito naman. Ayan. So dito, yung B13 volts, ayan, tsaka B 12 volts lahat yan or 13. Ayan o. 1, tingnan nyo. 1, 2, 3, 4, lahat yan is 12 volts. Tapos ground, then yung dalawang linya na to, ayan, 5 volts siya. Ayan yung 5 volts standby ata natin, ayan. So, meron siyang 5 volts. Yung dalawang paa. Ayun, so good. So, kapit natin ngayon to. Kapit natin yung socket na galing sa may power supply papuntang mainboard. Saksak natin. Yun o. Nawala. Nawala yung backlight. Namatay yung backlight natin. So, check ngayon natin to kung meron bang supply or wala na. Ayan, napansin nyo. Ayan o. Wala po siyang supply. Pati yung 5 volts niya, nawala. So, may posibilidad na sa may mainboard yung problema, kaso lang wala po tayong spare na pwedeng pang testing, no? So, wala po tayong spare na pwedeng pang testing dito. Kasi nahirapan ako ng bali yung may-ari bumalik dito nung una pa, hindi pa ganito yung problema.
biglang namamatay daw yung unit niya, mga 15 minutes. So, biglang namamatay daw. Tapos pag saksak ulit, gumana na siya. Tapos mga ilang minuto, mamamatay na naman siya. So, binalik dito. Pangatlong balik na to nito. Dito sa my shop, no? Nung pangalawang balik, mamamatay daw siya ng mga 15 minutes or mga ilang, minsan naabot ng isang oras. So, tinest natin buong araw, pinaantar natin siya. So, hindi naman lumabas yung problema. Hindi naman siya namatay. No? Tuloy-tuloy naman yung kanyang pag-andar. So, tinext ko sa mayari na walang problema naman yung unit niya. Baka doon sa may saksakan, no? So, kinuha niya to. Then, ngayon nga, mabot ng mga isang buwan, bumalik siya. Ito na yung problema, hindi talaga siya magpa-power on. Naka-standby na lang, ayan, no? Naka-standby na lang. So, meron tayong ginawa nito nung unang repair natin sa may 24. Meron tayong gagawin na pag-isolate or tatanggalin nito sa may socket niya galing sa may power supply papuntang mainboard. So, kung sino yung nakapanood nun sa may 24 inches na Samsung na ginawa natin, i-apply natin ito. Gagawin natin yung pinagbabawal na technique na yun kung gagana ba sa may unit na to. Para malaman natin na kung talagang dito ba sa may mainboard yung problema or sa may power supply. Kasi medyo mahirap din itong ganitong problema at trouble eh. Lalo na kapag kinakalawang yung kanyang power supply. So, ang gagawin natin ngayon, i-apply natin yung nakarang repair natin dun sa may 24 inches na Samsung. So, pansin nyo dito, may level naman tayo na nakalagay dyan. Ayan. Ayan. So, dito sa may side na to, itong sa may taas, ito yung dalawang 5 volts natin. Sa may baba dyan, yun yung kanyang power supply on, PS on. So, tingnan natin, nakasaksak po yung unit natin, no? Ayan, nakasaksak siya. So, tingnan natin kung meron bang voltahe. So, pansin nyo, wala siyang voltahe. So, nakatutok pa rin yung tester natin dyan. Hayaan natin yung tester na. Wait. So, tatanggalin yung socket natin. Ayan. So, bukas ulit yung backlight. Tingnan natin yung kanyang PS on. Kung magkakaroon ba ng supply. Ayan o, nagkaroon siya ng 2 volts. Kung wala yung mainboard. So, try natin gagawin ito. Try natin na tatanggalin yung socket or yung connection or yung wire sa may PS on papasok sa may mainboard natin. So, ito yung mga ginagawa nating paraan kasi alam naman natin kung papalitan pa ito ng mainboard. Kung ito man yung problema, pag tinanggal natin yung PSO nito, ganun pa rin yung problema, walang resulta. Pero pag normal naman yung kanyang mainboard nito, gagana to siya. Kasi meron tayong na-experience na ganitong gawa, no? Ito yung ginawa natin. So, gagawin ko is tatanggalin ko yung socket sa may PS on. Ayan, sa may PS on natin dito sa may ilalim. Kukonekta yan dito sa may ilalim na side. Ito. Ito sa may side na to. Ito. So, tatanggalin ko muna yan. Wait. So, ito. Continue tayo. Yun o. Tatanggalan natin siya. Ito yung line na to. Ito yung PSO natin. Ayan. PSO. Yung power on and off. Ano ba yung tawag dyan? So, may level naman ito. Ayan o. Power on and off. Ayan. Lapit pa natin. So, ito siya. Ito yung linya na yan. So, natanggalan natin. So, nakasaksak pa rin yung unit. Ayan. Pumukas yung backlight kasi nakahang yung ribbon natin. Hindi, yung cable natin, no? Nadaanan ng mga supply. So, ikakabit natin to. Tingnan natin kung hindi pa siya mag-oscillate o under ng normal. So, saksak ko muna dito. Ayan. Yun. Siyempre, mamamatay yung backlight kasi naisaksak natin yung mainboard. Ayun, pansin nyo? Ayun, bumalik ilaw yung backlight. Ayun. So, tingnan natin ngayon kung nagkaka-display ba siya. So, wait. Konting silip lang kasi may tester tayong nakalagay. Ayun kita nyo ba yung kanyang logo or display? So, pansin natin, umubra yung ginawa natin ito, yung nagawa natin sa may Samsung 24-inch na tinanggal din natin yung linya ng power on off or yung kanyang PS on. Nagnormal. Kasi yung unang sira nun, ay yung sira ng 24 inches natin, minsan na-under siya, minsan hindi. So, parang tulad din ito, kasi nung unang punta ng mayari nito, ito yung kanyang reklamo mamamatay siya bigla. Tapos ngayon, standby na talaga siya. So, yun, gumana na yung unit natin. And, so ibig sabihin yan, okay yung kanyang mainboard.
So medyo mahirap itong ganitong trouble, no? Kasi kung siguro papalitan natin ng mainboard to, tapos ganoon pa rin yung problema, syempre lilipat tayo sa may power supply. Pero kung wala yung mainboard, aandar naman yung power supply na normal. So, ano ba kayo talagang ang problema nito? So, tingnan natin ngayon to yung kanyang power supply kasi gumana na siya. Nakahang yung PSO natin ito. So, gumana siya. Nag-normal yung kanyang display. So, tanggalin ko muna. Ayan. So, saksak. And tingnan natin kung bubukas siya ulit. Ayun, oh. Bumukas ulit yung unit natin. Ayan. Kala ko may tao. So, nag-normal siya. Ayan, oh. Meron pa yung display niya. Ayan. So, bubuksan ko muna. Tingnan nyo yung kanyang power supply. Tingnan natin yung kanyang power supply, no? So, ito, no? Ayun, oh. Nalagyan natin ng langis yung kanyang power supply. So, ito yung ginawa nating forward. So, ito yung wiring niya. So, pansin natin ito. Ayun, oh. Pansin niyo, sobrang kinalawang kasi yung kanyang power supply. So, para lang na hindi natin mapalitan ng buong power supply kasi wala rin tayo pamalit, no? So, ginawa natin paraan. Ayun, kinabitan natin ng forward. So, okay na naman siya. So, ngayon, nag-back job siya. Ayun, oh, daming kalawang. Ito, kanilawang. Maraming kinalawang to ng parts ito. Ayan. Dito rin sa may primary side niya, kinalawang din yan. Ayan, oh. Dito sa may, sa supply ng backlight natin sa may driver. Ayun, oh, kinalawang din siya. Ayan. Yan dito, makikita natin ito. Ito, yung ginawa natin. Ayan. So, kung susundan natin ngayon kasi to, yung on-off niya, yung power on and off or PS on. Ayan, o. So, ito yung PSO natin. Kasi dito yung bandang ilalim. Ayan, o. Kung susundan mo siya, may jumper dyan. Ayan. Papasok yan dito sa may mga liit na resistor at saka transistor siya. Ayan, o. Saan siya papasok yun? Ang daming pagdadaanan na mga parts. So, kung ito troubleshoot natin to, para lang malaman natin yung problema, aabutin tayo ng siyam-siyam. So, gagawin natin yun. Ito troubleshoot natin para malaman natin kung saan talaga yung pinanggalingan ng problema. Pero hindi natin ipapakita sa may video kasi masyadong haba yung video na yun, no? So, kung may update man tayo, kung makuha natin yung problema, siyempre mag-update po tayo, no? Ayan. Then, ito, papasok yan dito. Ayan, sa mga maliliit na mga parts dito, yan, no? Ayan, papasok yan dito, ayan. Ang daming pinagdaanan yan. Then, kukonekta din siya. Hindi natin siya saan siya papasok. Dito. Ayan, dito siya. Papasok sa may resistor. Then, konekta sa may MOSFET na to. Ayan. So, ito yung pinanggalingan niya. Bali, na-check na natin yung mga parts nito. Yung filter niya. Yung MOSFET. Okay naman, wala namang problema. So, sa tingin ko talaga siguro yung problema sa may side na to. Siyempre, susuyurin natin yan pero hindi natin ipapakita sa video natin ngayon kasi medyo matagal po siyang trabaho, no? So pag hindi na tayo busy, siyempre gagawin natin yan. So ngayon muna, ito lang yung papakita nating video yung ginawa natin. Bihira yung camera natin, slow motion, no? So ayun, no? Kahit pa paano may na-share tayong idea. Babalik ko na yung board natin, then final testing na tayo. Ayun na, ibalik ko na yung board, no? Tapos saksak natin, nakahang pa rin yung PSO natin na linya. Ayan, sasaksak ko. Yun, then tingnan natin kung bubukas yung backlight. Ayun, bumukas yung backlight. Ito, tingnan natin, no? Ayun, no? Magbiblink yung kanyang indicator kapag normal siya, then mawala yan. Then, pag pinindot mo yung remote, tsaka lang siya iilaw. Yung parang yung respawn niya sa remote, no? Ayun, no? Wala na siya. So, gumana na yung unit natin. Normal. Ayan, no? Ayun, naka-AB siya. So, ganun pala. Ayun, no? So, balik normal yung unit natin, no? So, bali magbibigay po tayo ng update kung anong problema doon sa gagawin pa natin kasi kailangan natin ng mahabang oras. So, di muna ngayon yung hindi muna ngayon kasi marami pa tayong gagawin, no? So, bali sa siguro, so, mag-update po tayo. Kung sakali magawa na natin to, mag-update po tayo. Promise po yan. So, hanggang dito lang yung video natin, no? Maraming salamat pala sa mga natsagang nanood. May God be with us always. And this is your service, Ryan Crosset Tech. See you in our next video. Bye-bye.